Ang balita ko, may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa ICC or something. Matagal na akong hinahabol ng mga Wala, nabasa ko lang sa dyaryo, mahirap mag-comment kung spekulasyon lang yon, kung fake news or panindak lang, hindi ko alam eh. Kaya ayokong mag-speculate, pero sa kabila nun, ayoko talaga ng gulo. Ayoko ng ICC, ayoko ng impeachment, pero sa kabilang dako, ayoko rin ng destabilization ni Bongbong, yung coup d'etat, yung RevGov, ayoko ng gulo eh. Parang nalipas na yan eh, hindi na uso yan eh, paulit-ulit na yan, parang siklo na yan sa ating kasaysayan, hindi pa tayo nadadala. Well, kung minsan nagte-text si Inday Sara at yun nga, namomroblema naman yung tao kaya hindi ko naman ginugulo. Tapos si Presidente Duterte nasa Davao naman, nagsalising nga kami, kahapon nandun ako, yun pala nag-Hong Kong. nakita ninyo na patong-patong ang kaso ko. Sa totoo lang, baka ang balita ko, may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa ICC or something. Matagal na akong hinahabol ng mga Ang report na umabot sa akin ay ang warrant of arrest daw ay dahil sa incitement of sedition at hindi po ito warrant of arrest galing sa ICC. Kapag meron na talagang warrant of arrest, inaanunsyo naman po yan ng ICC at linalagay naman po yan sa kanilang webpage. ano man ang kasalanan ko. Ako'y raw yung ito ganito na lang. O sabi ko, assuming na totoo talaga yung naririnig ninyo, bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak? Okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa eh. Hulihin tayo kung ikulong tayo. Kaya lang, meantime, mag-contribute kayo, baski $5, $10, para paglabas ko sa presuhan, paggawaan ninyo akong monumento katabi ni Rizal. Si Rizal may hawak na libro eh. Akin. US President Donald Trump will sign an executive order today to sanction the International Criminal Court. It will place financial and visa sanctions on individuals and their family members who assist in ICC investigations into the US or its allies.